coronavirus. Paano ba talaga siya kumakalat? Bakit biglang sabi nila pwede na daw yung cloth na mask na gawa lang sa bahay? Ano ba talaga? Yun yung lilinawin natin sa video na to. At ang challenge ko sa inyong mga makakanood nito is dapat makinig kayong mabuti para pagkatapos ng video na to is kaya nyo na rin siyang ituro sa iba. Okay? Ako po pala si Dr. Acercon, isa akong primary care physician at ang reference ko sa video na to is ang World Health Organization. Sila na mismo yung nagsabi na araw-araw kasi may bagong impormasyon, may bago tayong natututunan tungkol sa pandemic na coronavirus disease. So ito po ang bagong updates as of, April 9. Hindi na nga ito ganun kabago pero nakikita ko kasi na marami pa ring nalilito. So sana mabigyan natin ng linaw yung mga nakakatakot na bagay, lalo na yung airborne daw ba ang coronavirus. Okay. So ito yung sabi nila sa website. In English kasi, pero primarily daw, ang coronavirus is natatransmit by number 1, droplet, respiratory droplets, and number 2, contact routes. So, ang droplet daw, yun yung kapag malapitan. Ang contact routes is kapag may nahawakan kang contaminated na bagay. Sinabi rin nila na ang airborne transmission ay iba sa droplet transmission. Tapos ito yung nakakatakot, no? Nag-cause ng panic. Ang coronavirus daw ay possible na may airborne transmission. In specific situations, it is possible. So, yan ang i-elaborate natin today. Ganito ay summarize na natin. Paano daw kumakalat yung mikrobyo? Pwedeng droplet or pwedeng airborne. Imagine niyo yung mikrobyo, whether virus or bacteria, pwedeng pag nilabas mo yun sa katawan mo, mako-cover siya ng mucus, ng moisture, ng tubig. So, yun yung respiratory droplet. Malaki yun. So, since malaki yun, mabigat yun. Nalalaglag siya sa sahig or sa common surfaces. So, yun yung droplet kasi nga nagda-drop. Tawag dyan respiratory droplet. So, ano yung iniba niya sa airborne transmission? Pag airborne transmission, yung virus o yung bacteria nakatira sa droplet nuclei. Mas maliit ang droplet nuclei kaysa sa respiratory droplet. Ang droplet nuclei, since mas maliit, hindi siya agad-agad nalalaglag sa sahig or sa surfaces. Mas matagal siyang nananatili sa hangin. Mas malayo yung nararating niyang distansya. Kahit na sa kabilang kwarto, pwedeng makarating. At ang mga sakit na natatransmit by airborne transmission ay tigdas, bulutong, tsaka tuberculosis. Yun yung mga familiar sa atin. So, yun yung mga na-mention ko. Yes, sila yung airborne transmission. So, pag droplet, nagda-drop sa sahig. Kapag airborne, lumulutang sa air. Parang gano'n na lang yung isipin natin para mabilis natin siyang maalala. At again, yung coronavirus ay droplet transmission. Kailangan malapitan. Sabi nila, 1 meter lang daw yung kayang travel nung droplet na yon pagkatapos mong bumahing, pagkatapos mong umubo. Sabi rin nila, pwede rin daw kapag nagsasalita lang, hindi natin masabi. Tapos directly, pwedeng pumunta sa taong hahawaan mo, pupunta sa mata niya, sa ilong niya, sa bibig niya. Yun yung direct transmission ng droplet. Pwede rin indirectly kapag nalaglag yung droplet, napunta sa common na bagay, kunyari baso, o kaya wallet, o kaya susi, doorknob, table, yun yung fomite. Ang fomite ay isang bagay na na-contaminate tapos naging dahilan para makuha mo rin yung virus. So ngayon, kilala na natin yung virus, yung kalaban. Kaya nga tayo pinapag-social distancing, physical distancing, at least 1 meter apart daw lagi. Kaya palagi tayong pinapaghugas ng kamay or pinapaglinis ng kapaligiran natin. At kaya tayo pinapagsuot ng mask. Ito, Hello Kitty. Bakit gawa lang yata to sa bahay? Kasi finally, nag-release na rin ang Center for Disease Control ng memo. Ngayon na nagkakaubusan na talaga sa buong mundo ng mga mask is pwede na rin na mag-cloth mask lang na simple lang. Ito daw ay magsuslow ng spread ng virus. Hindi niya sinasabi na completely magiging protektado ka na at yung mga nakakausap mo sa virus. Pero syempre, kaysa naman wala. Especially ngayon kasi kahit daw yung mga wala namang sintomas na ubo at sipon, maaaring nasa kanila na yung mikrobyo, kumbaga infected na sila. Tapos pwede na silang makahawa sa iba. So makakatulong kung lahat tayo naka-mask. Kahit pagawa lang yan sa normal na tela. Isipin nyo na lang yung mask na yan, hindi yan para hindi kayo mahawa sa may sakit. Para yan, hindi kayo manghawa ng iba.
So yung pagsuot mo ng mask, hindi yan para sa sarili mo, para yan sa iba. At kung lahat tayo ganun mag-isip, kung kapwa natin yung iniisip natin, mapapabagal talaga yung pagkalat ng virus. Nagbigay pa sila ng instructions kung paano gawin to, pero pinapaalalahanan nila tayo na hindi talaga ito yung sagot. Okay? Nakakatulong lang. Pero ang proven pa din ay physical distancing tsaka hand washing. So ayun, pwede na nga daw yung cloth na homemade mask. Makakatulong na rin daw yun. Pero yung iba, sasabihin pa rin, ito na lang para sigurado. Ito na lang surgical mask tsaka N95 kasi meron naman ako sa bahay. Gusto ko pong klaruhin na kapag po may suot kayo ng mask na ganyan, na disposable sa labas ng bahay, hindi nga papasok yung mikrobyo sa inyo, pero nasa mask mismo yung mikrobyo. Tapos pag uwi nyo sa bahay, huhubarin nyo yung mask, iiwanan nyo lang sa table, hindi nyo itatapon sa trash can. So yung mask na yon para na rin siyang fomite, para na rin siyang contaminated object na siya mismo ang magkakalat sa bahay nyo. Tapos gagamitin nyo ulit. Diba? Hindi kasi siya meant for multiple use. Unlike yung mga gawa sa tela, pwede nating labhan. At mataas din yung chance na pagsuot nyo yung N95 nyo, mali yung pagsuot kasi ang N95, sobrang sikip dapat niyan. To the point na kapag sinuot siya ng mga healthcare workers natin, pagtanggal, meron ng parang paltos sa ilong nila or dito sa muka nila, meron ng parang marka. At kung natry nyo na yung N95, sobrang hirap huminga doon na yung tendency, ina-adjust natin o kaya dinadaya natin yung sarili natin, binababa natin minsan para makahinga. So kung hindi kayo professional, wag nyo na siyang gamitin. I-reserve na lang natin siya sa mga healthcare workers. Yan na rin naman yung sinabi ng CDC. Kasi balik tayo dun sa sinabi kanina na possible daw na yung droplet transmission ay maging airborne transmission, therefore airborne din daw ang coronavirus sa specific situations. Yung specific situations na yun, sa ospital yun. Sa ospital kasi, di ba, maraming ang infectious respiratory droplets doon sa sahig, sa surfaces, kasi nandun lahat ng COVID positive eh. Pero meron din silang mga ginagawang procedures na yung respiratory droplet lumiliit, nagiging aerosol, nako-convert sa droplet nuclei. So yes, possible daw na merong airborne transmission sa ospital. Especially kapag ginagawa ng mga healthcare workers yung mga procedures na to. Papakita ko sa inyo ha, para meron tayong idea kung ano yung mga life-saving procedures na ginagawa ng mga frontliners natin. Ano daw yon, yung intubation, pag tinutubuhan yung pasyente, pwede rin kapag nagpapasok ng bronchoscope, yun po yung may camera yan para makita mo yung loob ng lungs mismo. Pwedeng kapag nagsasuction ng mga baradong plema, kapag nagbibigay ng gamot gamit ang nebulization, kapag nag-aambubag, manual ventilation bago tubuhan, kapag pinoprone ang pasyente. Ano yung proning? Kung nakikita niyo po dito, yung pasyenteng nakatubo is nakadapa sa kama. Bakit? Kasi daw pag nakadapa or nakaprone, ay mas maganda yung daloy ng oxygen sa lungs. So, para madapa siya na ganyan, ilang healthcare workers yan, no? Pinagtulong-tulungan niya na i-flip, palitan yung posisyon ng pasyente. So, dahil doon, nag-generate daw yan ng aerosols. Pati kapag tinatanggal na yung tubo, tatanggalin na siya sa ventilator. Kahit pag magbibigay ka ng oxygen gamit ang positive pressure ventilation. At kapag meron ding tracheostomy, yung dito na mismo diretso ang tubo, hindi na dito. At kapag nagsi-CPR. CPR po, yung cardiopulmonary resuscitation, binobomba yung dibdib. Di ba po, very life-saving procedure yan, pero pag ginagawa yan ng mga healthcare workers, sobrang lalo silang nagiging at risk na mahawa. So, shout out po sa ating mga respiratory therapists. Sila po ay mga healthcare professionals din na kasama ng doctors and nurses. Sila po talaga yung specifically inatasan para gawin lahat ng procedures na nabanggit ko. Yan po ang trabaho nila at kung wala sila, wala pong COVID positive na pasyente na magsusurvive. So again, in summary, airborne ba ang coronavirus? Paano ba talaga ito ay kumakalat? Well, alam na natin na primarily, droplet talaga ang transmission. Iba ang droplet sa airborne. At ang airborne transmission, posible daw na mangyari, especially kapag nasa ospital at gumagawa ng aerosol generating procedures. Yan, so naalala nyo ba yung challenge ko kanina? Kaya nyo na bang ituro sa iba yung tinuro ko sa inyo, yung mga natutunan nyo sa video na to? Meron kasing mga nagtanong sa akin, kayo na mismo ang sumagot nito ha. Sabi niya ito, paano daw siya magiging fully equipped na safe talaga kapag nakikipag-usap sa outsider?
O kaya ito, paano nyo to sasagutin kapag daw may COVID positive na tao na walang sintomas, tapos hindi naman umubo at umatching sa'yo, mahahawa ka pa rin ba? Posible pa rin ba? Tapos ito, ang COVID ba ay airborne? If oo, kailangan bang isara na yung mga bintana? Sigurado ako alam nyo na yung sagot dyan. Maraming salamat sa panonood. Ako po ulit si Dr. Acercon. At kung meron pa po kayong topics na gustong i-request, ay sabihin nyo lang sa akin sa baba.